Bali, magkakabit tayo ngayon ng net. Ang unang gawin ay inilagdad ko muna yung net. Inilagdad ko muna yung net para madaling magtahi-tahi. Kasi yung net ay 50 meter by 8 feet ang taas. Tapos yung laki ng mata niya ay 1.5 centimeter, 1.5 inches. Bali, tinatahi ko muna yung itaas. Kasi yung net ay mayroong kasamang 100 meter na tali. 50 meters ng haba nito, kaya baba at taas ang matatahian nito. Mahirap palang magtahi nito. Akala ko madali lang. Bali, inisa-isa ko yung mata para magandang pagkakahatak, pare-parehas. Ang problema, pagka naka 1 meter ka na, 2 meter, at hinatak mo, nagbubuhol. Ganun pala yan. Kailangan may diskarte ka. Kasi kung gagawin ko namang every 5 butas o hole ang pagkakatahi, lumalawlaw, kaya inisa-isa ko na ng mata. Bali, halos kasi umabot yata ako ng alas 10 na yata ako nagsimula pagtatahi. Tapos alas 12 pahinga, nagsimula uli ako alas 2. Tapos ng alas 5, hindi pa rin tapos naman natapos naman yung taas at baba. Ayan. Kaya akala ko madali lang, mahirap pala. Mas maganda kasi ilagdad mo muna yung hirap pala magtahi. Net, tapos tatahiin. Hirap magtahi. Ewan ko lang kung may kakabit ng yung makakapag-hatak ng net mamaya. Lalo masakit ang sikat ng araw. Yan, ganyan. Isipin ko, yung mga napapanood ko sa YouTube, madali lang. Pero yung manu-manuhin kong magtahi, talaga namang mamanu-manuhin mo yung pagtatahi. Kaya tiyagaan na lang. Bali, yung pwestong yun ko nakadalawang side na ako niyan. Mga nasa kalahati na yan. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Tapos medyo kapos pa yata ng 2 meter dun sa aking nagawang poste-poste. Maigi na yung ganyan. Kasi yung kung ang gagawin ko hindi ko lalagyan ng net, maghalo-halo yung manok dito. Gaya niyo kay Bayaw, nahanap niya yung kanyang naitlog na 3 manok. Hindi na raw binalikan yung yung itlog kasi mahigit yata yung isang manok na Hirap pala magtahi nitong lambat. Ewan kung saan napunta. Bagay naman native naman yun. Ito androlop na manok.
Saka yung RIR na ano, red. Ayun oh, mahirap eh. Nagbubuhol-buhol. Kaya pag nakapagtahi ka ng 2 meters, hatakin mo. Pag nahatak mo ulit, tahi ka ulit 2 meters, tapos hatak ulit. Kasi pag laging naiikot yung tali, nagbubuhol-buhol. O yan. Balik-balik ako niyan kasi nga nagbuhol. Mahaba eh, 3 meters na yung aking nagawa eh. Kaya 1 meter, 2 meter ganyan, hatak. Pero nagbubuhol-buhol pa rin kasi. Pag itinahi mo, umiikot yung lubid. Kaya nagbubuhol-buhol. Diyan sa parting yan, ang ginawa ko na yata dyan ni Kwan eh. Pinutol ko na ng ano. Yung kada isang side, pinutol ko na. Kung halimbawa yung side ay 15 meters, pinutol ko na. Tapos yung 10 meters, pinutol ko na para madaling ano, maghatak ng lubid. Ng ano, lubid yan eh. Yung isa-isahin mo yan. Ginawa ko kasi nung una, 1 meter. Every 5 hole, tinatahi ko. Pero ano, lumulundo. Yan ginawa ko na, kada matatahi. Wala nang pag-itan. O, yan, nagbubuhol-buhol yan pagka ganyan. Kasi nga, umiikot yung tali. Napakasosyal ng manok na anong yan. Underlock na yan. Kasi pagdating ng March 20, magti 3 months na eh, yung underlock. Kaya kailangan malipat na. Tapos yun ang mga red. Magdadalawang buwan na. Halos panunod lang sila eh. Ayun o, tahi yan, tahi. Pagka ganyan, nagbubuhol-buhol yan. Eh, ano pala, tiyagaan na lang yan. Ganyan yan. Tahi. Mas maganda niya kung ganyan ang style. Medyo susunugin nyo yung dulo. Yung hindi mabubuhagkag yung ano, yung pinakahibla ng tali. Kasi pag hindi mo sinunog, o kaya yung, ibig sabihin yung buo, pag nasunog mo, buo. Kasi yung una kong tirada, naghihiwa-hiwala yung hibla ng ng tali. Kaya ang ginawa ko, sinunog ko para maging buo siya. Kaya madali siyang itusok. Yan. Pagka ganyan, nagbubuhol-buhol yan. Sa Lucasya, layong yan, mga nasa 3 meters na ako niyan. Malapit na yan lumiko. Yung parang parang karayom. Hindi kaya yung yung hahanap ako yung pang tali, pang tahi sa sa sako ng palay. Mas maganda siguro yung ganon para madaling maitusok. Kasi nahihirapan din ako mag kailangan meron kang karayom
Pwede siguro yung ano, yung kung meron yung payong. Diba may butas yung payong gagawa ka. Ayan. Ngayon lang ako kasi gumawa ng, ay hindi pala, gumawa pala kami sa ano, sa Mindoro. Pero yung pinaka ano niya, yung pinaka tali niya, yung mga pinaglumaan ng cable, na ang laki yata ano ni Kwan, 1 cm. Mga cable sa ano, pinaglumaan nila. Tapos, nung kinulang kami, alambre na yung ginamit namin. Kasi diniliver dun sa father ko, wala namang tali. Ito, nung diniliver to sa akin, meron siyang free na tali. Ayan. Sa lugar na yan, nagbuhol-buhol yan eh. Mas maganda kung kung halimbawa may kasama ka, dalawa kayo. Para pag nagbuhol, mayroong tiga alis ng buhol. Ako nag-iisa lang ako dyan eh. Kasi pag hinatak mo, umiikot yung tali eh. Kaya nagbubuhol-buhol. Pero mo sa dami ba naman ng mapa? Isa-isahin mo ilulusot yan. Kaya nagbubuhol-buhol yan. Ganyan eh. Oh. Tsagaan na lang yan. Tsaga-tsaga na lang. Siguro pag natapos yan mga lunes siguro, baka mailipat yung manok dyan. Ayan, umikot na ako niyan. Medyo, ano na yan. Ano na lang yata 11 meter. Ay, pumunta ako dun sa bahay para uminom lang ng tubig eh. Sabi ni maliligo yung GF ko. Sabi ni GF ko, maliligo daw siya. Alas 4 na, hindi pa siya nakakaligo. Kaya hinto muna ito. Alas 4 naman eh. Kaya alas 4 naman na. Bukas na siguro may lalatag to. Sabi 8 feet. Mababa yata yung 8 feet. Mababa yata yung 8 feet. Parang mababa yung 8 feet diyan. Iwanan ko na muna yan. Maya na uli. Magpapaligo. Tita, ano yung shampoo na gagamitin ko? Ha? Ano yung shampoo na gagamitin ko? The forehead exfoliant. Mahirap pala yung magtahi ng ano. Tali na yun. Mahirap pala magtahi. Yung net, yung pinakatali niya sa baba taas. Iniisa-isa kong butas eh. 100 meter yung tali niya eh. Ha? O peba, dagong peba nakakuha eh. Naka-serpit peba kan na yan. 1. Yan.
Tapos nang maligo si GF ko, kaya balik uli ako rito. Sayang pa yung 45 minutes. Ayan yan. Yan, sinusubukan ko ng yan, yung kala ko yung 8 feet mababa. Pero ginawa ko lang 7.5 feet para kung sakaling medyo mahatak ng konti, meron siyang allowance. Ayan, may pansukat ako dyan. Pansukat ko yan, 8 feet. Kasi hindi ko medyo nakalundo pa yung iba eh. Kailangan siguro medyo muna. Kuhanin muna yung kanyang totally height niya. 7.5 yung hindi ko kinuha yung 8 feet. Kasi naghihilahan eh. Kaya inoobserbahan ko lang muna. Ang ginamit ko dyan pampako ay yung pako ng yero. Kasi merong ulo yun eh, may pinaka-head yun. Tama-tama, ilulusot lang dyan sa butas ng net. Kaya lang yan, temporary lang, inobserbahan ko lang. Kasi nahahatak yung tali eh. Pero pasok yung yung 8 feet mataas na, hindi na siguro, hindi na abutin ng lipad ng manok. Kapira na lang kung talagang native yung manok. Yan, ganyan. Hindi ko matatapos ngayon to. Siguro bukas na lang. Linggo bukas eh. Kaya inobserbahan ko lang muna kung papasok yung 8 feet. Pero pasok eh. Hindi kasi yun namang mga manok ay hindi naman na naglilipad ng matataas kasi nga yun eh. Andro na po, hindi gaya ng mga native na manok. Mas lalo na siguro kung halimbawa yan 10 feet. Gagamit na ako ng hagdan dyan. Yan ang ginamit ko lang dyan pinakatungtungan ko drum. 16 liter na drum. Yan lang ang ginagamit ko. Tapos meron ako sukatan na 8 feet. Ayan. Kaya sa sunod siguro mape-perfect na yan. Bukas yan, mape-perfect na yan. Yan. Kaya ay yung mga ginamit ko mga mga poste kwan, yung puno ng kawayan. Tapos hindi ko na pinili, basta naitayo ko lang. Kasi kung pipiliin mo pa yung kawayan, puro baluktot, liko-liko, hindi ko na hindi lang ako pumili ng mga diretso. Basta kasi yung puno ng kawayan, bihira ka makakuha ng diretso. Kaya liko-liko yan, nagbabatakan yung yung pagka parang net. Nababatak yung kabila. Babatakan sila. Bukas obserbahan ko ulit kung anong maganda. Ang ginawa ko nilalagyan ko ng pako doon sa baba. Pag nakuha ko na yung pinaka-height niya, hahatakin ko ng pababa.
Hindi naman yung hatak na hatak. Kasi maglalagay pa ng ano yan, ng lock sa ibaba yung para hindi lumusot yung mga manok. Bala ko kasi lagyan ng harang na kawayan. Yung tawag yung sa tiles ang tawag baseboard. Yan. Kasi wala pa naman akong bakal na ano Meron sana yung bakal medyo ihuhook tapos siya ang pipigil doon sa tali. Pwede yun. Kaso wala. Kaya mangyayari yan, baka maipit na lang ng kawayan yan. Kanina habang ako'y nagpapahinga, kumuha na rin ako ng dahon ng ano yan Madre de Agua. Kasi mag-alas 5 na Kailangan ko pang i-chop-chop yan para may makain yung mga manok. Bukas na uli yan, bukas. At gumagabi na. 5:10 na 5:10 yung mga oras na yan, 5:10 na yan. Kaya uwi na ako niyan. Ayan. Yung anong yan, yung tinatatad ko na yan, yan yung balat ng kalubasa. Kalubasa. Balat ng upo. Kasi yan yung ulam kanina namin Yan na pala yung dinner. Dinner pala namin yan. Yung balat niyan, hindi ko pinatapong kay Mrs. Kasi nga, aking tatadtarin para pakain sa manok. Tapos kanina habang ako'y nagpapahinga, kumuha na ako ng dahon Madre de Agua. Papakain ko. Ang kakain nito ay 22 piraso. Ang hindi ko alam pagka ito'y dumami. Kahit siguro pag ito'y dumami at baka maghapon ako magpapatag itong mga pagkain na ito. Yan lang yan. Pero ano lang naman. Halos ang kinakain nila, 50-50 na Kalahating Madre de Agua. Kalahati nung pigs. Kasi yung aking fermentation nung January, naubos na. Pero mo, dati 23 piraso na manok. Yung isa na namatay, sumuot yung ulo doon sa sahig. Kaya 22 piraso na lang. Kailangan pagtarin mo ng pino para ganahan yung mga manok. Kasi pag malaki, hindi naman nila makakain yan. Yan, Madre de Agua. Sa hindi pa nakakakita ng mga Madre de Agua, yan. Yan yung Madre de Agua. Meron siyang maliliit na balahibo. Yan. Kukunti pa naman yung manok, kaya tiyaga lang muna dyan. Siguro pag marami na, saka nabibili ng yung makina. Chopper machine. Yan. Ganyan lang. Medyo dandahan kayo at baka magkamali kayo ng tadtad, matadtad ninyo yung kamay ninyo. Kaya ingat-ingat lang. Kailangan pino Medyo pino. Hindi naman pinong-pino. Kailangan yung makakain lang ng manok. Siyempre, manok wala namang wala namang ngipin yan Ganyan lang ginagawa ko. Pagka pino na, kukuhanin ko na yung pino.
Kasi may halo pa naman yung ano pa eh. Pigs. Chicken layer at saka dark sa mais yung inihalo ko dyan. Tapos meron pa yung fermentation na ano, yung tira. Bali, parang ano na lang, tubig na lang yung nakukuha ko. Kasi patapos na eh, pakapabos na eh. Yung fermentation ko eh. Hindi pa naman makapag-fermentation kasi na busy. Yun lang yan. Ingat lang kayo ha, pagka yung magtatadtad kayo, huwag nyong tatadtarin yung kamay ninyo. Kasi pag tinadtad ninyo yung kamay ninyo, nako, swerte ng manok. Gustong gusto nila yun kasi kulay pula. Yan lang. Kakainin pa nila yan. Eh, maya-maya, gabi na. Medyo magagabi na. Pa 5:30 na yung oras na yan. Yung pang ano, yung napapanood ko rin sa YouTube, yung makina. Nasa ano eh, mayroon 25,000 eh. Yun yung ano, yung parang pigs ang lumalabas. Pero yung pang chop-chop lang, nasa 17,000 yata yun. Yung ganyan lang ang style. Pero yung makina na parang pigs na yung lumalabas, may mga ingredient na yun, halo-halo. Tubig, madre de agua, ipil-ipil, pigs, ganyan. Kaya pag lumabas yun, parang pigs na. 50,000 yata yung makina nga. Pero yung ganitong style, yung magcha-chopping, chop-chop lang, 17,000. Sana makabili rin ng gano'n. Pagka maganda-ganda ang performance nitong mga manok na ito. Kasi nga ang pinili ko yung ano, yung 2 weeks 2 weeks na ano, sisiw. Kasi nga, naobserbahan ko kung anong magandang manok. Kung yung sa sisimula sa sisiw o yung sa layer na. Kasi yung layer yata eh, maabot yata ng 1,000 yung isang manok eh. Ready to ano na yun, ready to egg na yun. 6 months. Eh ito, inobserbahan ko sa ano, sa sisiw muna. Kasi nukuhanin ko yung mga sisiw na yan. 2 weeks old. Eh ngayon, ano na, mag 3 months na pagdating ng March 20. Eh medyo sumisikip na doon sa kanilang kulungan kasi yung kulungan nila, kulungan lang ng baboy eh. Eh ang laki ng kulungan ng baboy eh, 2 meter by 2 meter lang. Kaya bala ko na mailipat na agad eh. Siguro mga Lunes siguro. Kasi ngayon, Sabado eh. Eh, Linggo po, may pupuntahan kami Linggo. Kaya siguro mga ano, Lunes siguro, baka sakaling mailipat na yun. Malapit na matapos, malapit na magpakain. Pero yung oras na yun, medyo
medyo dumidilim na yan. Bali, ano lang naman eh. Sa isang kainan ni Kwan eh. Lumalabas lang na half kilo yung nakakain nila. Kasi nga, inahaluan ko ng Madre Diego tapos meron pa yung fermentation. Yung na-ferment. Kaya medyo madami. Ay, meron pa pala yung ano, yung pinatad ko kanang kamote. Yung pinakabagin. Ilang ganyan Tapos kapino. aming inilaga. O, yan siya o. Ganyang kapino. Para makain ng maliwalas ng manok. Kasi pag malalaki naman, nahihirapan din yung manok. Kaya yung tamang-tama lang na matutuka nila. Siyempre, yung manok, wala namang ano yan. Wala namang ngipin yan. Tiyagaan na lang. Pero kung may budget ka naman, edi puro feeds pakain mo. Kung may budget ka talaga na nakalaan para dyan. Ay ako, palibasa meron niyang matataniman para Madre Diego. Kaya nagtanim muna. Bala ko kasi baboy na native eh. Kaso lang wala akong makuhanan ng native nung January. Tapos nung kami nagpahiwa ng kahoy, yung nagchichinso, meron daw siyang native. Wala na, nakakuha na ako ng manok. Pero obserbahan pa pag natapos itong ano. Pag natapos itong net na ito, baka gumawa na rin ng kulungan ng baboy. Todo-todo na. Kasi hindi tayo sanay na kwan eh. Hindi tayo sanay ng paikot-ikot lang eh. Yung tinatawag na kain-tulog, kain-tulog. Kailangan medyo kumikilos ng konti. Bagamat dapat nakapokus ako kay GF ko, okay naman eh. Nakarecover naman si GF, kaso lang original niyang kilos hindi na gaya ng dati. Kaya pagka yung may time, kasi yung isang bata ko pumapasok ng alas 11. Yan. Kaya may oras ako na sa umaga hanggang alas 11. Ayan, nahalo na yan. Ayan ko nahahaluin. Kasi pag dun sa 4 liters na galon, mahirap haluin. Kaya dito sa malaki dapat. Yan, yung green na yan, 4 liters yan, mahirap haluin dyan eh. Ito, 16 liter yan. Yan naman, bukas na yan. Para gising sa umaga, meron na ano, meron ng pakain. Inaano ko itong ano, i-upload ko. Dumating yung ano, dumating na yung bata. Alas 11 na eh. Anong oras na? Alas 10 na eh. Yan yung ano, yung pumapasok ng alas 11. Tapos babalik.
Yan, alas 10 ng gabi. Yan namang isang lalaki, dumarating ng alas 4. Kaya alas 3. Makakapunta ako dito sa Manukan, yung ginagawang net. Malapit lang naman. Tawag namin Labbang eh. Mababang lugar kasi. Ayan, hinahalo ko na yan. May halo na yan. Yung tinadtad na bagi ng kamote, dilaga ko yun, at saka yung mga tira-tira ng manok na gabi, kasi tinutuka ng manok yung mga gabi. Kinukuha ko yung mga hindi nila natutuka, dilaga ko. Ayan. Kaya suwabe na naman ang pagkain nila. Ayan, inabot na tayo ng gabi. Palibasa, itim yung manok, kaya hindi makita. Ayan. Inabot na ng gabi yan. Gabi na yan eh. Medyo agaw dilim na yan. Wala na, hindi na makita. Oh, yan yan. Ano, hindi ko na i-edit yan. Okay. Ay, hirap na, dapat pa alas 4. Napakain ka na ng manok. Bus yan. Mga oras na yan eh. Bilugan na yung kanilang mga butchi niyan. Tapos ito yung mga ano yan oh. Yung mga red. Iniiwalay ko nga ang pakailan nila eh. Kasi yung mga andrulok, tapang palibasa malalaki na. Ito namang mga red. Red brown na yan. Eh, nakakawa naman eh.